pagsamo ng bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo din. Pitayin natin si Santa Rosa ng Lima, ang pangalawang patronisa sa ating bayang Pilipinas. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at pabang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay tinatawag na mabuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig, ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw na hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nila akong ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga.
Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya'y kailanman. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon, sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Mayroon nang naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala nang lugar silang matirahan, wala nang makain, kaya't nangagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas, yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo ang lahat. Panginoon, ituro mo ngayong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Parisiyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-isip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupon lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. At ngayon ay kapistahan sa ginulitan nating pangalawang patronisa ng ating bayang Pilipinas. Ang una pong patronisa natin ay ang mahal na Birhen Maria. Ang pangalawa ay si Santa Rosa ng Lima, na siya'y pinanganak na Isabel Flores de Oliva doon po sa Lima, Pero noong 10 ng Abril 1586 at namatay noong 24 ng Agosto 1617. Siya po ay membro ng tinatawag na Third Order of Saint Dominic o isang Dominikana na sa Tercera Orden. At noong September 1942, ginawa po ni Papa Pio XII na siya ay patronisa sa Pilipinas na pangalawa. Siya ay nagiging santa at hinirang na santa noong 12 ng Abril 1671 ni Papa Clemente X. Ang mahalaga po sa ating santa, siya ay umibig sa Diyos ng tunay. At dahil dito, dahil siya ay maganda, nilagyan niya ng sili ang kanyang mukha para hindi siya lapitan ng mga binata kasi maganda siya. At dahil doon, napahayag sa buhay niya sa ating Ebanghelyo ngayon, yung sinasabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos, kaya ang ating pong paksa na ating pagnilay-nilayan ay tungkol sa pag-ibig. Sa salitang Hebreo, ang salitang pag-ibig ay ahava. At sa salitang Grego, dahil ang New Testament po ay sa salitang Grego, marami pong salita ang tungkol dito sa pag-ibig sa salitang Grego. Ang ginagamit po dito na salita ay ang salitang agape. Kaya sinasabi dito, agapes. Pero sa Hebreo, 3. Pero sa Grego, mga 8 ang pinaka marami na tungkol sa pag-ibig ay ng eros na may hangad sa laman, ang pelia na ordinaryo pag-ibig, storge na ang pag-ibig mo ay parang bahagi ng pamilya, pragma na nakiisa kayo sa trabaho, kaya lahat na, napakarami pong mga salita. Ang mahalaga dito ay ang salitang agape, na siya pong ating nakikita sa ating mga pagbasa. Ang pagmamahal ng Diyos ay napahayag na kung saan si Ezekiel ay dinala doon sa isang lambak na lugar na may mga tuyo na buto ng mga kalansay. Ngunit sinasabi ng Panginoon na bubuhayin niya, at noong sinabi ni Ezekiel sa pangalan ng Panginoon, nabuhay ang mga kalansay. Nabuhay sila sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay buhay sa atin kung tayo ay marunong magmahal o umibig. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 106,
versikulo 1, ang Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang lahat ay pag-ibig sa Diyos. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verse 24 hanggang 40, sinusubok ng isang dalubhasa ng kautusan. Ang dalubhasa ng kautusan ay tinatawag na eskriba at nag-aaral sa tinatawag na tatlong tradisyon ng mga Hudyo, ang tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan, tradisyon ng mga propita tinatawag na Nabiim, at ang tradisyon ng mga kaalaman na tungkol sa Kitubim. At ang sinusubok niya ang ating Panginoon na ordinaryo lamang na karpentero. Pero mahusay ang tugon ng ating Panginoon. Ang unang tugon niya ay mula sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 6, verso 5, na ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong lakas. At dinagdagan pa niya. Ang dagdag niya ay mula sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, verso 18, na sinasabi niya, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng iyong sarili. Itong pag-ibig ay siyang nagbibigay sa atin ng pagpasya na ang buhay ay masaya, ang buhay ay may katwiran, ang buhay ay magkaroon ng kahulugan at saysay kung mayroong pag-ibig. Kapag ang isang tao ay hindi nagkaroon ng pag-ibig o pagmamahal, napakadami siyang problema. Laging na-stress. Kaya tingnan mo yung mukha mo sa katabi mo kung na-stress ba. Kulang yan sa pag-ibig. Kaya pakisabi sa kanya, ibigin mo ang Diyos. Kapag ka iniibig natin ang Diyos, kapag ka iniibig natin ang ating kapwa, na ito'y pagpahayag ng pag-ibig ng Diyos, makita mo, mag-smile ang lahat. Tingnan mo yung katabi mo, pag hindi nag-smile yan, kulang yan sa pag-ibig ng Diyos. Bawal ang nakasimangot, sapagkat ang nakasimangot ay mayroong malaking problema, hindi marunong umibig. Kapag ka umibig tayo, punong-puno tayo ng biyaya, sapagkat ang biyaya ng pag-ibig ay mula sa Diyos. Kapag ika'y nagmamahal, hindi po ikaw ang nagmamahalang. Ang tunay na nagmamahal sa iyo ay ang Diyos. Kaya kung tingnan mo sa pagdating ng isang bata, kapag kayo pinanganak ng nanay niya, kaagad mawala yung lahat ng sakit ng nanay sapagkat nakita na niya ang kanyang pag-ibig. Kapag ikaw rin nakakita mong iniibig ng isang tao, wala nang problema, wala nang suliranin. Bakit? Mayroong pag-ibig. Pero kapag kulang ka sa pag-ibig, kahit na nariyan yung biyaya ng grasya ng mga pagkain, parang wala kang gana. Pero kapag ka may pag-ibig, kahit na ordinaryo lang na pagkain, siguro tuyo lang at kanin, masarap na dahil may pag-ibig. Lahat po ng ating buhay ay magkaroon tayo ng sigla. Magkaroon tayo ng isang magandang kilos at pananaw sa buhay kapag ka mayroong pag-ibig. Kulang lang ang Pilipinas ng pag-ibig dahil saan po napunta? Ang kanilang altar ay hindi na po ang altar ng Diyos. Ang kanilang altar ay ang telebisyon. Doon na sila tumututok araw-araw. Ang kanilang rosaryo, hindi na po ang rosaryo. Tingnan mo ano nakalagay sa bulsa. Karamihan may nakalagay na cellphone. Ang kanilang mga gamit ay cellphone na. Napalayo na sila sa tunay na pag-ibig. Kaya dahil dito, kinakailangan natin na magpahayag muli ng isang pag-ibig ng Diyos, na ilagay natin ang Diyos na sentro ng ating buhay. Siya ang maging Panginoon ng ating puso at kung siya ay nariyan sa loob ng ating sarili, sa kaibuturan ng ating pagkatao, kung siya ang nagahari ng ating puso, kung siya ang pumapanginoon ng ating puso, makikita natin, mayroon po tayong kasiyahan. Lahat ng problema, lahat ng pinagdaanan, lahat ng pagsubok, kaya natin dahil may pag-ibig tayo sa Diyos. At iniibig tayo ng Diyos. Kailanman, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayong lahat.
Minamahal ko mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Atin pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay na mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay nagtuturoang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon na matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na may sa buhay ang iyong mga utos. Nang namin ito, sumita ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Magsitayong lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginuwitan namin ang dalagang si Santa Rosa ng Lima, ay kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay mapagin dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa din. Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan ngayon, kinagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Kristo upang ipamalas nila ang pagkahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay yung anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kaming makarating at humantong. Kaya kisa namang yan sisiyawit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiludan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayong lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo ilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Rosa ng Lima, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ng Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Suriin ang Lord. Ito sa lupa para ng sarap.
Yaling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa ng Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na Nazareno. Kahit holiday ngayon, nagsiksikan tayo dahil mahal natin ang ating pong Isus na Nazareno. Salamat po sa lahat na nakiisa rin sa atin. Gamitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ang posting sa iba't ibang paraan at lahat ng mga tumutulong sa Quiapo Church o makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus na Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Panginoong Diyos ay magbigay sa inyong biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Si Santa Rosa ng Lima ay nagmamahal sa Diyos. Ang pag-ibig kasi napakaraming beses niya na ulit sa Bible. 732 times na ulit ang pag-ibig. Ibig sabihin, ibigin natin ang Diyos higit sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa na yung pagmahal sa ating sarili. Matthew chapter 22, verse 37 at verse 39 na makita naman natin sa Deuteronomy chapter 5, verse 6 at Leviticus chapter 19, verse 18. Kaya magmahalan kayo, pero higit sa lahat, mahalin ang Diyos. Ngayon po ang basbas. Mayroon po lamang itaas bagya, mga ibang ngayon basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mahal na pong Isus Nazareno. Inagusig ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilinganing ka na nagsusumamo sa makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay.
basbasan ng may makaramdaman. Sa witan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinininto ka namin. Para aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarakan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinulwalhati ka namin.